Hindi nais ni Jesus na tayo ay malugmok sa kawalang pag-asa. Nais niya na tayo ay tumayo, lumakad at tahakin ang landas ng buhay tungo sa kaganapan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin, sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutang ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay rise. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Sa lahat po ng nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang ating simbahan ay nagdiwang ng tinatawag na Synod on Synodality. Ito'y sa initiative ng ating Santo Papa, iniba niya ang pamamaraan ng Sinodo at nais niyang marinig, mapakinggan ang tinig ng mga nasa laylayan, ng mga nasa grassroots sa ating lipunan. Kaya nga, yung naging proseso ng synod na ito ay nag-umpisa sa ating mga barangay levels, sa mga community levels sa ating mga parokya, sa mga basic ecclesial communities at sa mga renewal communities. Ito yung pag-uumpisa ng pagkukonsulta, pagtatanong. At napakahalaga, tayo ay tinuruan ng pakikinig. At sa pakikinig, hindi madali dahil hindi lahat ng ating maririnig ay pabor sa atin. Kaya nga kami mga pari ay inihanda namin ang aming mga sarili para marinig namin kahit na yung mga masasakit na katotohanan tungkol sa mga nangyayari, sa mga saloobin o damdamin ng mga mananampalataya, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng ating lipunan, maging ng ating simbahan. Subalit yung diwa ng synodality na ito, yung Synod on Synodality, ay upang maramdaman ng mga mananampalataya nating lahat na kalakbay natin si Jesus, na nakikinig sa atin si Jesus. Kaya nga dito sa ating gospel ngayong araw na ito, tila ba ang Panginoon ay nagpapaalam. Inihahanda niya yung kanyang mga alagad sa kanyang pag-alis, sa mga mangyayari sa kanya. Subalit binibigyan ni Jesus ng assurance yung kanyang mga alagad na siya ay kasama lagi nila. At si Jesus ay pupunta sa Ama. Subalit, napakahalagang maunawaan na bagamat si Jesus ay mawawala sa kanilang piling, sa kanilang paningin, napakahalaga ng assurance, napakahalaga ng pagpapalakas ng loob,
Napakahalaga ng pagbibigay ni Jesus ng mensahe ng kapayapaan sa kanyang mga alagad. Mahalaga yung salitang assurance. Dahil kung walang assurance, sabi nga, where do we go from here? Minsan, nalalagay tayo sa mga sitwasyon na alanganin, sa mga sitwasyon sa buhay na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Lalong-lalo na kapag humaharap tayo sa mga hamon at mga pagsubok ng buhay. Inihahanda ni Jesus yung kanyang mga alagad sa katotohanan ito. Pero bagamat ang kanyang mga alagad ay dadaan sa mga pagsubok, dadaan sa mga hirap, nandoon palagi ang assurance. Nandoon palagi ang mensahe ng pag-asa, ang mensahe ng kapayapaan, ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At mula noon, magpahanggang ngayon, ito ang malakas na mensahe ni Jesus sa ating lahat. Naglalakbay tayo sa buhay na ito. At napakahalaga na maunawaan natin na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay sa buhay na ito. Kasama natin ang Diyos palagi. We will never be alone. Laging kasama ang Diyos. Kaya nga mula dito sa assurance na ito, tulad ng sinabi ni Jesus, sabi niya sa kanyang mga alagad, rise, tumayo. At sabi niya, let us walk, let us go from here. Tumayo at lumakad tayo mula rito. Mga kapatid, napakahalaga noon. Kasama natin si Jesus sa daan. Kasama natin si Jesus sa landas ng buhay. Kaya nga, minsan, hindi man natin siya nakikita, hindi man natin siya nararanasan, hindi ibig sabihin ay wala siya doon. Wala sa Panginoon ang problema, madalas tayo. Dahil sa paglalakbay sa buhay natin, madalas punong-puno tayo ng ating sarili. Punong-puno tayo ng ating mga takot at pangamba. Puno tayo ng ating mga alalahanin sa buhay. Kaya madalas, hindi natin nakikita si Jesus. Madalas hindi natin naririnig ang kanyang tinig na nagsasalita sa atin dahil puno tayo ng ating sarili. Kaya napakahalaga na pakinggan natin ang sinasabi ni Jesus, tumayo, and let us walk from here. Ano yung sinasabi niya? Mula doon sa pananampalatayang yon, mula doon sa assurance na yon, mula doon sa salita ni Jesus, kasama ninyo ako. Huwag kayong matakot. Magkaroon ng kapayapaan sa inyong puso. Sapagkat hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay. Sapagkat kasama ninyo ako sa inyong paglalakbay sa buhay na ito. Mga kapatid, sana ang mensaheng ito ng Panginoon ay magbigay sa ating lahat ng mensahe ng pag-asa. Ng dahilan para patuloy na tahakin ang landas ng buhay. Yung bang tumayo tayo mula sa pagkakadapa. Tumayo mula sa pagkakasala, sa pagkalugmok sa kasalanan. There is always hope. And yung pag-asa na yun ay nanggagaling sa assurance ng Panginoon na ibabangon niya tayo, itatayo niya tayo, at aakayin niya tayo sa landas ng buhay. Hindi nais ni Jesus na malugmok tayo sa kawalan, malugmok tayo sa kasalanan, sa kadiliman, sa kawalang pag-asa. Gusto ni Jesus na tumayo tayo at lumakad sa landas ng buhay. Hindi tumigil, kundi lumakad kahit pagod, kahit nahihirapan. Pero puno ng pag-asa dahil alam natin na kasama natin si Jesus. At siya yung gumagabay sa atin, siya yung magdadala sa atin tungo sa kaganapan ng ating buhay. Mga kapatid, pakinggan mo ang sinasabi ni Jesus ngayon. Tumayo. Lumakad tayo mula rito. Sana ikaw rin, tumayo at lumakad ka mula dyan sa sitwasyon mo kasama si Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming tumayo at lumakad sa landas ng buhay na puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya at pag-ibig.
sa paggabay ng aming Panginoong Jesus, naway kami makarating sa kaganapan ng buhay at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.